So, ayan. Good afternoon, everyone. Good evening na pala. Ginapot na tayo ng gabi. So, dito tayo kay Senator Marcoleta. Titignan natin yung mga sasabihin niya rito. Ito tungkol doon kay Saldico at kung gaano ka-importante dito ang magiging rule niya. Tignan natin kasi hindi ko pa napapanood. Panoorin natin ng sabay-sabay. So, let's go! Naintindihan ng taong bayan. Oo, tsaka huminto na sila doon eh. Pero Madali lang yun, di ba? Madali yung paliwanag. Meron pang bago. Kaya, ayan, may bago. Itong bago na ito. Recycle. Yeah, May bago, Sen. Ito yung, siguro sabi nila, sa wakas, naka 3 points din tayo dito. Laglag dito si Senador Marcoleta. Ayun. Na naman. Pero bago yan, ibitin muna natin kasi meron tayong itatanong sa ating mga kababayan. Kasi nung isang araw po ay... Teka, wala na tayong Ito nga po. Ito po yung itatanong natin eh. Kasi magagalit sila, wala tayong box populi. Ito, naghanda po tayo. Yan? Lumitaw na po kasi yung abogado ni Saldico, Sen. Ang sabi ni nung attorney, ano mang pangalan nun? Rondain. Rui. Ay, ang sabi niya, ay hindi ko papayuhan ng aking kliyente, Saldico, na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, dalawang klase lang yung 50% daw ng Pilipino ang gusto, pag nakita siya ay isabit siya sa puno. Sasabit lang naman sa puno. Ikaw naman, pero nakatali yung At ang pangalawa, patiwari ko sa liig lang. Ang pangalawa, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Baka nga naman, totoo naman yun. Sapagkat alam mo itong nangyaring ito, halimbawa, subukan mo halimbawa, umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Ay, naku po. Ha? Baka nga mangyari, kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Oh. Sabi naman ng iba, ito hindi naman to sabi ni attorney, ang sabi ng iba, hindi, gusto niyang umuwi, ayaw siyang pauwi. Orbot. Ayaw siya orbot. Pareho yan eh. Maaaring totoo din yung isa, totoo din yung pangalawa. Kaya, pagsamahin mo yon, pwede. Di ba? Totoo po yan. Kasi sa kalagayan niya ngayon, unang-una, siya ang pwedeng mag-qualify. Isa sa pinakamabuting state witness. Pwede pa di ba medyo... Bakit siya ang most guilty? Si Saldico? Hindi ba siya? Kunwari ka pa naman. Totoo, Sen, hindi. Meron pang mas mataas kay Saldico? Huwag mo nga akong intrigahin. Parang hindi ako mapaniwala. Ito po ang ating katanungan sa ating mga babayan. Naniniwala ba kayo na may banta nga sa buhay ni Saldico kaya hindi siya makauwi ng Pilipinas? Hindi siya uuwi? Kala ko naman ang itatanong. Sige. Hindi kung ako ang tatanungin. Ako rin hindi natin naabutan yung live kasi kung naabutan sana natin yung live nito, isa na naman tong kumbaga scapegoat yung banta sa buhay. Kumbaga, kung sakali, sige, sabihin na natin, may banta sa buhay mo. Pero, kung lahat ng kriminal, o lahat ng gumawa ng kalukuhan, ganyan ang magiging kanilang rason, wala na tayong mahuhuling kriminal, di ba? Kasi, puro ko na lang may banta sa buhay ko, may banta sa buhay ko. Kaya, wala talagang masosolve na problema. At isa pa dito, kung sakali na itigil na nila itong investigation sa Blue Ribbon Committee, ang tanong dito is, nakumpleto na ba nila yung buong proseso para hindi na maulit ito? Kumbaga, siyempre in aid of legislation ito. Ang kwan dito, dapat mabalangkas yung batas o makagawa ng batas na hindi na maulit yung mga pangyayari sa ganitong pinakamalaking iskandalo sa budget natin. Kasi uunahin siyempre dito sa budget pa lang, budget deliberation, dito nila uumpisahan.
Kasi dito nag-umpisa lahat eh. Nag-umpisa lahat ng ito dito sa pagbubuo ng budget from NEP to not expenditure, tapos dito sa anong tawag nun? DG nakalimutan ko na. Basta tatlong kuan yun eh, hanggang sa maging GAA act na pagka GAB pa pala. GAB sa bill. Dito nagkaroon ng mga insertions, yung sabi nila amenda, parehas din naman na noon ay pinapalabas na parang masama ang amenda, masama ang insertions, pero sa kalaunan nung naipaliwanag na nila na ang insertion saka amenda ay parehas lang naman, iisa lang naman 'yan. Ang ano diyan is hindi naman tulad na nga ang pangyayaring ito. Magsisingit ka talaga tulad nung pangyayari dito sa Cebu. Kailangan natin singitan yung budget kasi kailangan ng disaster to eh. Di ba? So magsisingit talaga sila diyan. Hindi naman pwedeng hindi magsingit. Di ba? Insertions. Kaya nga, ang tanong dito, kung tatapusin na nila yung flood control investigation dyan sa Blue Ribbon Committee, is siguraduhin naman sana na nabalangkas na yung buong proseso na makagawa na sila ng batas na hindi na mauulit yung mga pangyayari. Pero sa tingin ko, hindi pa. Dahil na may mga importanteng rule pa. Yung iba pang taong hindi pa lumilitaw. Itong lilitaw, halimbawa ito si Saldico, kung sakali, na sabi nga ni Senator Marcoleta, is eligible. Eligible ito na maging state witness. Kasi, hindi siya ang most guilty. Hayaan nyo muna yung restitution. Huwag muna kayong kumontra dito. Kasi pag ito nangyari, lalabas lahat. Yan ay kung makikipag-cooperate itong si Zaldico. So, tuloy. Ang sagot po ay A, oo, or B, hindi. Meron po. Ay, nakalimutan ko pala yung naniniwala ba kayong may banta sa buhay ni Zaldico at hindi siya umuwi ng Pilipinas? Para sa akin, malamang magbabanta din dyan yung mga taong baka ituro niya kung sakaling siya ay naipit. Yan lang yan. Kung sa ating mga Pilipino, sa atin nga kung sakali, ako nga tuwan-tuwa kung sakaling lumantad siya at tumayo siya dyan sa Blue Ribbon Committee, is napakainam. Malilinawan lahat ng ito. Lilinaw lahat ng ito. Hayaan muna natin yung kaso. Case building na yan. Mamaya kumbaga, lilinaw din yan. Pero ang importante dito, yung magko-corroborate sa mga pangyayari. Ito, naumpisahan na ito, si eligible din to dito sa baba. Itong Diskaya. Kasi sila ang contractor. Tapos, itong si Master Sergeant Orligo Tesa na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. Diba? Tapos yung mga iba, yung mga ari-arian dyan na mga kumbaga mga binenta nila, etc. Yung mga hindi nakapangalan sa kanila, ibang usapin naman yun kasi sa mga ibang ahensya. Halimbawa sa AMLA. Sila ang mag-iimbestiga dyan kung kailan ito tinurn over sa kanila, kailan nila nabili yung BIR, kasama na dyan kasi makikita dyan eh. Kung kailan ibinenta, kailan sinong pinagbentahan, etc. Malalaman kung ano yung relation niya dito. Kaya makikita pa rin kung sino talaga ang, halimbawa, wala na siyang pangalan doon. Pero parang siya pa rin ang nag-ooperate. Lalabas lahat yan. So, ituloy natin yung naniniwala tayo na talagang magpapagurgur sa kanya dito, banta sa buhay niya, yung mga kasamahan din niya, parang sindikato nga, di ba? Parang sa sindikato sa labas, sabihin na natin.
ikumpara natin ang halimbawa sa isang drug lord, ang isang pinagkakatiwalaan niya o iba pa na nasa loob na may kaalaman ng lahat ng kanyang mga transaksyon, iniingatan nila yon na mahuli. Dahil once yun ang nahuli at kumanta, lahat sila laglag. Ganyan din yan. Kung nanonood tayo ng mga pelikula noon, ganun yung mga sistema, di ba, sa mga sindikato. So, tuloy. Po tayong paraan ng pagsagot sa ating Vox Populi, ha? Meron pa ipapakitang QR code. Ayan. Iscan po ang QR code na nasa inyong TV screen at gamit ang inyong cellphone, i-type lang po ang inyong mga sagot. Ayan, ha? Pagkatapos, i-click ang submit button. Automatic po naming makukuha yan. Mabilis na mabilis. Huwag kalimutan, pakilagay po ang pangalan at ang lugar kung saan po kayo naroroon. Tayo po ay kasalukuyang live na napapanood sa ating social media pages. Yung nga pa lang nasa YouTube, baka naman hindi pa kayo nakaka-subscribe, paki-check nyo nga po, ha? YouTube channel, Net25 News and Information. Pakitingnan nyo po para tayo makaabot na sa ating 1 million subscriber. Kasi yung isang channel natin na Net25, 1 million na yun eh. Yung sa Facebook page natin na Net25 News and Information, 1 million na rin po. Ito na lang pong sa YouTube ang Net25 News and Information. Tayo po ay kasalukuyan ring... 1 million. Opo, ang channel po natin, Net25. Net25. And Net25 News and Information. Tayo po ay sabayang din napapakinggan sa Radyo Aguila DCEC 1062. Bago po natin ibigay ang advisory ng Department of Health, bibigyan ko kayo ng konting patikim, Sen, na susunod natin tatalakayin. Ang isang pinalulutang ngayon, di ba kayo nag-file na ng mga SALN, mga senador? Lahat yata kayo nakapag-hain na eh. Ba meron pong lumilitaw na report ngayon, ikinumpara yung SALN ninyo eh sa Statement of Contribution and Expenditures. Yung SOSE. SOSE. Tinignan nila, teka muna, paano nangyari ito? Parang hindi ito katakataka. Parang katakataka ka mo. Parang hindi katakataka. Ang sabi nila, ano kayang klaseng excited ka namang masyado. Ano kayang klaseng mathematics ang ginamit dito? Yan po yung sasagutin natin. Arithmetic lang yun, di ba? Sasagutin ninyo pala, Sen, hindi ako kasali. Pero wag nyo na ako ipapakompute dahil mahirapan. Baka ipakompute na naman sa akin yung milyon-milyon at libo-libo. Ito muna, ang advisory na mula sa ating tagapagtangkilik, ang Department of Health. Ito, importante po kasi, ehersisyo at tamang pagkain. So hanggang dito na lang at medyo yun lang po yung video natin sa ngayon na sabi ko nga itong pagkukonek sa mga proponents at sa mga gumawa ng budget at syempre sino nga pumirma, napaka-importante ang role ni Saldico dito na kung sakali na mag-state witness siya is maisasalba niya yung sarili niya na hindi na siya patago-tago. Kaya kung ako sa'yo, Saldico, laglagan na ito. Ikanta mo na. Huwag mo nang hintayin. Ito ito sa payo, siyempre. Ito ang payo, kung sakali. Kung makikinig man kayo. Huwag nyo nang hintayin na habang nandyan pa yung mga kanyo, yung mga kakampi nyo. Kasi pag ito, bumaliktad yung bola, tapos wala na kayong kakampi, ay mas lalo kayong dito, mas lalo kang madidiin. Dahil hindi natin alam, buti sana kung forever na nandyan sa pwesto yung inyong mga kaalyado. Paano kung bumaliktad ang bola? Diyan tayo magkakaproblema. So hanggang dito na lang. At maraming salamat po sa inyong panonood. At
Hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.